Diyos ko, sayang ang puti ni Olaf, bigla na lang siyang nahulog sa kanal. Hindi nyo nga masyado nakikita kung ano ba itsura ng ating pa kapag tahimik sila, kaya ayan pinakita ni Mother John. Kalmado ang lahat at tulog na tulog at ganyan sila maghapon. Nagkakagulo lang naman kasi talaga ang pack members natin kapag oras na ng palabasan at kapag ganitong pumipili na tayo ng isasama sa afternoon run. Bali for today nga, napili ni Mother ay si Olaf at si Athena. O diba, feel ko talaga medyo challenge ang pagpapalabas natin for today. Dahil nga si Athena, alam naman natin na may pagkagalit siya sa ibang tao. Pero syempre, hindi naman siya nagiging super aggressive to the point na nangangagat. Hindi naman ganun si Athena. Tapos si Olaf naman, alam natin na takot talaga siya sa mga tao. Kapag nakakakita siya ng ibang tao, talagang tumatago agad yan. And yung mga huling beses na inilabas natin si Olaf, talagang hirap na hirap rin nga tayo. Kasi naman si Olaf masyado siyang conscious kapag nasa labas siya. Parang yung super alert siya, tingin siya ng tingin sa paligid, tapos talagang pinapakiramdaman niya kung may tao ba, kung may danger ba. Kaya naman talagang sabi ko, magiging challenge ang pagpapalabas na ito sa atin. Okay na okay pa naman sila nung andito sila sa kanilang off-leash area at ay nangungulit-ngulit lang sila sa kanilang mommy. Nakita na kasi nila yung leash at gets na kesa talaga nila basta makita nila yan, kaya si Olaf nagwawala na nga agad siya. Nakakatawa kasi siya na mismo nagpresenta na siya na nga daw ang unang talian ng mommy. Kita niyo naman siya na talaga yung lumapit habang itong si Hercules inaamoy-amoy yung kanyang pemperut. Habang naayos ni Mother yung tali nila dyan, itong si Olaf talagang bet na agad magpatali. Kaya naman siya na rin talaga yung unang nilagyan ni Mother. Inayos-ayos niya nga lang yan para ma-make sure na hindi yan matatanggal. Tapos isinunod na rin nga niya si Athena. Maya-maya pa naabutan naman natin na binababa ni Hercules si Olaf. O diba, Diyos ko, grabe talaga ang Hercules katini. At hindi lang guys isang beses ha, 2 beses pang nangyari yan at hindi naman pwede na babahan niya si Olaf. Unang-una dahil anak niya po si Olaf. Yes po, si Olaf po ay anak ni Hercules at ni Snowy. Kaya naman kita nyo yung brown nga po sa tenga ni Olaf. Nakuha niya nga po yan kay Hercules kasi si Snowy diba black yung kanyang pinaka-spots. Kaya naman hindi talaga pwedeng babahan ni Hercules si Olaf. Diyos ko naman, napakapayat pa rin nga ng batang to. Hindi rin talaga siya pwedeng mabuntis yata sa katawan niyang to. Anyways, ito nga nung makalabas sila si Olaf biglang natalisod dyan sa kanal at nahulog tuloy siya. Yung dalawa naman ng mga boys na kasama natin ay nagdiretso na sila kaya hindi nila napansin na nahulog si Olaf at si Mother na lang talaga mag-isa yung nagtaas sa kanya mula dun sa kanal. Buti na lang talaga at hindi rin masyado maputik dun sa kanal kaya naman hindi nabahidan ang pagkaputi ni Olaf. Pero alam niyo ba guys, surprisingly behave itong si Olaf habang nandito sa labas at nag-e-enjoy talaga siya. As compared noon na hindi talaga siya nag-e-enjoy kasi nga conscious na sa paligid at sa ibang taong nakikita niya. Pero ngayon feel ko okay na siya. Ayan, pakaway-kaway pa nga yung buntot niya dyan habang naglalakad-lakad. Nakakatuwa naman kasi sunod lang din siya ng sunod kay Hercules at kay Athena. Syempre, hindi lang si Olaf ang behave for today kasi pati si Athena behave rin talaga. O diba, dahil nga sa pagpapalabas natin palagi sa kanila, feel ko nasasali na talaga sila ng lumalabas. Sabi ko nga soon, parang pwede na nating isama ulit sila sa mga gala-gala. Yung mga naiisama kasi natin nung nakaraan, yung mga behave talaga sa labas at yung mga sanay na palaging lumalabas. At dahil nag-behave naman ng maayos itong si Olaf at si Athena, feel ko pwede na nating isilang isama kahit sa mga malayo ang biyahe or sa malayo ang gala. Ang magiging problema na lang talaga natin sa mga to ay ang pagkahilo nila sa biyahe. Isa rin kasi talaga reason kung bakit hindi namin maisama yung ibang mga pack members natin sa mga mahabaang biyahe ay dahil nahihilo nga po sila. Most of them talaga nagsusuka pa sa sasakyan o diba parang tao talaga. At syempre yung ganun nga po na pagkahilo ay talaga nakakakos rin ng stress sa kanila. Syempre pati na rin ang mahabaang biyahe. Kaya naman kung mapapansin nyo, kahit kapag umiiwi tayo ng Mindoro, ang sinasama lang natin ay yung sanay na talaga sa mga biyahe. Dahil nga ang Mindoro syempre sasakay ka pa rin talaga ng barko para makarating doon. Sino kaya guys sa tingin nyo pwede nating isama ulit pag umuwi tayo ng Mindoro? Comment lang kayo guys sa baba. Anyways, balik na tayo sa video. Eto nga nung pabalik na sila, hindi ko ina-expect na si Olaf mahuhulog na naman dyan sa kanal. O diba hindi kasi ina-expect ni Mother na tatalon si Olaf kaya hindi niya mas medyo nalulusan or nalus yung tali ni Olaf kaya ayan medyo kinapush siya. Sayang tuloy tatalo na talaga si Olaf, yun nga lang talagang hindi kineri dahil ng tali. Anyways, ayan nga bago sila dumiretso nga sa loob ng mansyon, nagsiakyatan pa nga sila dito. Pero itong si Olaf, Diyos ko, hindi caring umakyat. O diba, na-trigger na naman yung takot ng Olaf natin at hindi talaga niya kineering umakyat dito kahit napaka-onti lang naman ang paakyat na to. Dito rin siya nakapa-enjoy dun sa taas at napag-iwanan nga siya ng mga kasama niya. Tinry rin nga siyang tulungan ni Mother makaakyat pero hindi talaga niya carry kaya hinayaan na lang nga ni Mother kesa ma-stress nga siya. Alam niyo bang mahirap dito kay Olaf kapag nasa-stress siya, automatically
physically yung pupo niya talagang nagtutubi. As in, basag na basag yung pupo niya at talagang water consistency, kaya napakahirap talaga kapag nasistress siya. Kaya as much as possible, minimake sure namin na hindi siya ma-stress at palagi lang siyang chill.